Amoroso? Amoroso. Paano nangyari yun? Mahabang kwento. Pero ang ibig sabihin nun, magkamag-anak tayo. Wala nga tayong magagawa ron. Kaya siguro napakagaang lang ng loob ko sa'yo nung una kita nakita. Dahil magkadugo tayo. Inagawan ako ng kapalaran. Inagaw ka sa akin ng langit. Pati yung Lola Dolores ko, inagaw sa akin ng langit. Ba't parang pinaglalaroan yata ako ng tadhana? Ano ba nagawa kong masama para mangyari sa akin lahat to? Pagkakataon lang ang lahat. Sakit, Rodolfo. Sakit. Siya ho ang papa ko. Akala ko... Patay ka na. Mukha na ba akong patay? Bumubuhay ka ng lumasugat, Joaquin. Kung sino man sila, hindi natin kilala. Pero kung si Doña Dolores nagawa nilang patayin, ano pa kaya hindi nila kayang gawin sa'yo? Alam mo, Isabela, we can only help as much. Pinadagdagan ko na ang security mo. Pero hindi ka naman namin pwedeng bantayan 24 hours kung magiging matigas ang ulo mo. Well, as they say in the movies, kung si Doña Dolores ay isang bomba, baka ikaw ay isang bomba o isang bala ka rin. And you'll never know kung kailan ka sasabog. Pwede pa mabigay po, galing sa labas. Ha? Sino? Regalo na po para kay Isabela. Regalo? Para kay Isabela? Hindi ko baka mamaya bomba yan? Uy! Hindi po. Bigay po ito ng singer na babae, si Sarah na po. Siya na mismo po nagdaan dito. Regalo galing kay Sarah? Sige na. Ano ba yan? Violeta. Kumusta ka na? Kita mo nga naman pala ang pagkakataon mo. Sa isang San Victores ka rin pa rin para mapupunta. Inay, may sasabihin sana ako sa inyo eh. Pero huwag kayong mabibigla. Nagkita kami ni Itay. Para naman ako nalolokan yan eh. Patay ng Itay mo. Hindi po. Yung tunay kong ama, si Felipe San Victores. Lumayo ka sa kanya. Masamang tao yan. Akala ko gusto mong makilala ko siya. Eh, hindi. Gusto ko lang malaman mo ang totoo. Para kung may magawa kang kasalanan o ano pa man, alam mong hindi ikaw ang may kasalanan. Kasi nga, nananalaytay pa rin sa ugat mo ang masamang dugo ng ama mo. May lahi pala ang pamilya natin kay Lazarus. Nabubuhay ang patay na.
Hindi ako namatay. Lumayo lang ako pagkatapos akong mailigtas ng isang mama. Pero ang relo mo, naalala ko meron kami natagpo ang kabirasong kamay. Nasuot ang relo mo. Wala akong explanation. Hindi ko alam kung paano napunta yung relo ko sa putol na kamay na yun. Basta eto ako. Buhay. Buhay na buhay. Nandito ako para sa lamay ni Mama. Yun lang ang nag-iisang dahilan kung bakit ako nagpakita muli pagkatapos lumipas ang 15 taon. Antonina? Ikaw na nga ba si Antonina? Opo. Naaalala mo po ba kung paano kita nailigtas? Nilabas kita nung malaman kong may bomba sa loob ng party. Pero hindi ganun ang kwento niyo kay Mama. Hindi niya talaga matatandaan yun. Dahil 3 taon pa lamang siya. Kaya nga ako nakaligtas eh. Dahil nakalabas ako bago sumabog. Sayang nga lang at hindi ko rin nailigtas ang aking asawa. Sana kompleto pa kami. Isang masayang pamilya. Violeta, tahimik ka pa rin. Pasensya ka na, Amoroso. Hindi kasi ako sanay na nakikipagkwentuhan sa isang taong patay na nabubuhay muli. Excuse me. Cellphone? Teka lang, Isabella, darling. Bakit ka naman bibigyan ng cellphone ng isang singer? Wala. Regalo na isang kaibigan. Ganun lang? Opo, Nay. Isabella, kung talagang kailangan mo ng cellphone, edi sana binigyan na lang kita. Salamat na lang, Tita Ava, pero meron na ako eh. Bigay ito ng isang kaibigan. Unang kaibigan na nakilala ko mula nung malaman ko pagkatao ko. Sige, akit mo muna ako sa kwarto ka. Bagong kakampi. Baka bagong problema. Ano? Hindi natin napagplanuhan si Amoroso. Sino ba naman ang mag-aakalang mabubuhay pa siya nung sumabog ang hotel? Pero meron siyang alam na siya lang ang nakakaalam sa tunay na Antonina. Ang inaalala ko ay baka magkamali si Luz Beminda sa pagsagot. Oh, yeah. Akala ko tapos na ang problema natin. Yung pala, kwarta na naging bato pa. Hindi naman ako papayag na ganun lang yun. Sabi nga sa banal na aklat, ang lahat ng problema may solusyon. Kung bomba ang naging solusyon kay Dolores, hahanapan natin ng tamang solusyon ang Amorosong yan.
Total. May lugar pa naman siya sa musoleo ng mga San Victores. Mano ba namang ibalik natin siya doon? Kahit si Mama natiis mo. Ngayon nagbabalik ka. Para lang malaman mo, Joaquin. Wala na talaga akong balak bumalik pa. I came here to bury our mother. My mother. Hindi ko matiis na hindi siya makita muli. Kahit sa uling pagkakataon. Nasaan ka nung 15 taon na yun? Bakit ka nga pa nagtago? Para sa katahimikan ng pamilya natin. At ngayon nagbabalik ka para manggulo. Okay. Tinanong mo na ako kung bakit ako bumalik. Tinanong mo na rin ako kung bakit ako nagtago. Bakit kailangan tanong-tanongin mo pa ako? Dahil hindi ako kontento sa mga kasagutan mo. Hindi ka kailangan makakontento. Buhay pa ako. Patay na si Mama. May nasarang aklat. May nabuksan na bago. Pero Joaquin, eto ang sisiguro ko sa'yo. Hindi magsasama ang dalawang kwento na yun. Pagkatapos ilibing si Mama, alis na uli ako. Akala ko ba patay ng papa mo? Yun din ang akala ko. Pero ngayon ko lang nalaman na buhay pa pala siya eh. Yun ba talagang ama mo? Oo. Siguro naman ho. Bakit mo naman natanong yan? Wala naman. Nagdududa din ho ba kayo sa akin? Alam mo kasi sa nangyari sa pamilya mo, hindi ko na alam kung alin ang totoo at hindi. Anak, pag-isipan mo munang mabuti yung binabalak mong pagpunta doon. Nay, kung gulong iniisip niyo na mangyayari, di pumunta lang tayo doon bilang bisita. Isabela, makinig ka. Pag pumunta ka doon, kay ayaw mo, kay gusto mo, pagkakaguluhan ka ng mga tao, hindi ka nila patatahimikin. Yan ba yung gusto mo maging huling alaala sa nasira mong lola? Di ba ito naman ang gusto niya mangyari? Yung paglaban ko yung karapatan ko. Ate Elsa, panoorin niyo to. Ano yun? Si Amoroso ang ama mo. Nasa TV. Buhay. Ano? Hindi mo man lang ako hinintay. May asawa at anak ka na naman. Ano pang hihintayin ko sa'yo? Sabi ko naman sa'yo, hihiwalayan ko na si Esmeralda bago mangyari ng aksidente. Marami kang sinabing hindi mo tinupad, Amoroso. At nawala ka pa. At napag-alamang namatay. Anong gagawin ko? Maghihintay sa wala? Eto na ako. At may asawa na ako. Ako ang mahal mo.
iba na ang mahal ko. Hanggang kailan? Ngayon narito na uli ako. Nay, may alam ka rin ba tungkol sa ama ko? Alam mo anak, sa maniwala ka at sa hindi, hindi sa panaginip. Talagang hindi ko alam na buhay pa pala yan si Amoroso. Paano? Kung ganon, dapat mas lalo tayong pumunta dyan. Siya na rin makakapagpatunay kung sino sa amin ni Antonina dapat niyang tawagan. Alam mo, Isabela, sa pagbalik ng ama mo, makukuha mo na what is rightfully yours. At makukuha ko na what is rightfully mine. Kahit di malaman o maintindihan, kahit na masugatan ang puso. Joaquin, wala ka bang pagagawang investigasyon para sa pagkamatay ni Mama? Well, nag-uumpisa na nga ito. At aabot ang investigation sa pamilya natin. Sana wala nagalit mo. Baka pati ako paimbestigahan mo. Kararating ko pa lang, Joaquin. Well, at this point, lahat tayo suspect. Ikaw. Ako. Lahat. Tama yun. Dapat lahat tayo paimbestigahan. Pero huwag mong kalilimutan, Joaquin, na napakaraming kaaway ng mama mo sa negosyo. Tito Felipe, do you really believe this is business? Hindi ito trabaho. I think personalan ito. All for the sake of the millions of the San Victores. Ano pa bang pag-aawayan? Kung may testamento naman si Mama. Well, pinapalitan ng testamento at walang nakakaalam kung kanino binigay. Akala ko ba ipapamana ng Mama lahat ng pera niya sa kanyang apo? Si Antonina San Victores. Sa tunay na Antonina San Victores nga pala. Anong ibig mo sabihin, Violeta? Aw, pagkilay din naman ang tape ko na inayos namin kagabi. Tapos walang sync today sa wake ni Doña Dolores. Nasa kotse na siya. Hindi ka magkasama ng security? Just my driver and my personal security. Okay na siguro yun. Baka pagkaguluhan ka doon. It's a funeral. I'm sure there won't be any fans anyway. Tara na. Don't want to be late. Okay. Violeta, huwag mong ginugulo ang isip ni Amoroso. Kararating pa lang niya. Don't plant seeds of doubt in his mind. He has to know. Before all these things happen. Pinahanap ng mama ang anak mo, si Antonina. Ito na nga siya. But before she died, she discovered something. Well, panay aligasyon? Naalala mo si Elsa? Kapatid ni Violeta. Nasa kanyang pangangalaga ang tunay na Antonina San Victores. Huwag mong pag-awayin ang pamilya. Huwag mong paghatiin. Alang-alang sa katahimikan ng mama mo. Para sa katahimikan ng mama. Kailangan makilala ang tunay na nagmamay-ari ng pangalang Antonina San Victores. At ako yun. Ay, intindihan namin na gusto nyo ring makiramay. Pero ang bili ni Sir Joaquin,
Mga kaibigan lang at mga kapamilya ang pwedeng dumalaw. Kaya nga mas dapat papasukin niyo kami. Hindi mo ba naiintindihan? Si Isabela, ang tunay na apo ni Senyora Dolores. Ba't ba ayaw niyo makinig? Ano bang kaguluhan to? Papa? Hindi mo ba titigilan ng pamilya namin? Pamilya ko, hindi sa'yo. Sinungaling! Talaga bang gusto niyo mag-iskandalo? At dito pa sa lamay ng mahal kong hipag? Gusto lang makita ni Isabela ang lola niya kahit na sa huling pagkakataon. Lola, huwag niyo akong patawanin. Magkano ba ang kailangan niyo sa gimmick na ito, ha? Hindi ko perang kailangan namin. Alam niyo. At ano? Ang pangalan ko? Ang kapal din ang mukha mo, pati pangalan ko gusto mo kunin. Ikaw ang nagnakaw ng pangalan ko! Okay. Tawagan ng security at ang mapalaya sa mga timawang ito. I think they have a right to stay. Gusto mo bang hindi lang isa ang ilibing bukas? Lalabanan niyo ba ng patayan ng mga security namin dito? Nang ano? Ng mga konehong yan? Baka pumadyak na ako ng takbuhan na yan! Para wag nang lumaking gulo, dapat siguro palapitan natin si Isabela kay Mama. Hindi! Kaya dapat palayasin na mga yan. Subukan mo. Isang hakbang lang. Palalapitin mo ko sa ayon sa gusto mo. Isabela! Hop, 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 hop! Walang gagalaw kung ayaw makalmo! Tama na. Tama na't nakakaya sa mga tao. Tama na. Lola! Lola!